trying all the techniques, trying all the tips, yun ang result. Wala yan sa baril o sa shooter. But it depends on the shooter, on how he apply the basic fundamentals, tips and techniques of shooting. And I will show to you how to do it. I'm Police Brigadier General Alex Sintin, the Acting Director of PNP Training Institute. Today, I'm going to give you some simple instructions, tips, and techniques on how to hit a target, or not only a target, but a desired target. But before anything, bago ka humawak ng baril, be sure na alam mo yung 4 rules of gun safety. So what is the first rule of gun safety? The first rule is consider every gun as loaded. So paano mo malalaman na loaded ang baril mo or hindi ito loaded? So malalaman mo lang yan after you clear your gun. First, you have to remove magazine. After removing the magazine, you have to cock it 3 times. And then, while looking at the chamber, then squeeze it at pointing at the safe position, safe direction. Okay? That's the time masasabi natin na clear itong gun ninyo. The second is, keep your trigger finger off the trigger unless you are ready to shoot. So, ibig sabihin yan, hanggat hindi ka naka-ready to shoot, don't put your trigger finger sa trigger to avoid any accidental firing. Example, while in my holster, naka-holster ako, pag binunot ko yan at naka-trigger finger ako, there is a tendency na puputok ang baril ko kasi naka-trigger ka na. And it is very dangerous. Delikado kasi nakatutok ka pa doon sa paa ninyo or any part of your body, which is not the case. So, ang gagawin ninyo niyan is, yung baril ninyo, ipapasok mo lang itong trigger finger. Pag nakita ko na yung front sight, aligning it to the rear sight, and then I'm ready to shoot. That's the thing, the only time na ipapasok ninyo ang trigger finger. Okay? So the third is, point your gun only to anything that you are willing to shoot. Ang ibig sabihin niyan ay hindi mo pwedeng itutok ang baril mo kahit saan-saan na lang, or any part of your body, or sa mga kasama ninyo. Kasi, pag accidental fire ang baril natin, ay it will cause injuries or death. So, yun ang napakahirap sa baril. We have to ensure 101% safe. So, ang gagawin natin is, pag tayo ay may hawak ng baril at puputok tayo, itutok natin yan. Pinutok ko dito yung baril ko dahil gusto kong barilin yung target. Kung nakaharap ito, yung baril ko, pinututok ko dito dahil pag puputok, gusto ko mabutas yung paa ko. Which is not the case, di ba? So, dapat, yung baril natin, in short, we are aware doon sa muzzle ng baril natin. Point your gun only to anything that you are willing to shoot. In short and simple language, huwag natin paglaruan yung ating baril. At the same time, you should be aware of the muzzle of your gun or the barrel of your gun. Konting galaw mo lang ito, napakalaki ng angle na kanyang matatravel.
So, be sure na ang baril natin ay nasa safe position palagi, nasa target palagi, desired target na gusto nating barilin. Otherwise, don't point your gun. Okay? And the last one is, know your target and what is around it. Pag nasa firing range ka, pag nasa bukid ka, o kaisang lugar ka, pag nag-practice tayo ng shooting, lalo na sa actual firing, bago kayo pumutok, titingnan ninyo yung backstop o yung target ninyo. Kasi minsan pumuputok tayo sa bukid, lalagyan natin ng target, o may babarilin tayo na gusto nating barilin. Then, hindi natin alam na sa likod pala noon ay may naggagapas o may nagtatrabaho. Or, kung nasa bahay naman tayo, nagda-dry firing, nagda-dry fire tayo, hindi natin alam na may plywood pala yung harapan na pinapraktisahan natin. And, minsan, hindi natin ma-avoid o inevitable na magkaroon tayo ng accidental firing due to our negligence, carelessness. So, dapat siguro din natin na pag nag-dry fire tayo, lalong na sa bahay natin, be sure na nasa safe position. So, kung ako naman ang talungin ninyo, mas gusto ko pumunta sa firing range na lang at doon tayo mag-dry fire, doon tayo pumutok. To avoid any accident that will cause injuries and death. Ulitin ko, yung 4 rules of gun safety is, consider every gun as loaded, you have to clear your gun, then squeeze it. That's the time na masabi natin na clear yung barrel natin. The second is, put your trigger finger off the trigger unless you are ready to fire or ready to shoot. And third is, point your gun only to anything that you are willing to shoot. So, you have an intention to shoot a certain target, then that's the time na itutok po yung baril ninyo. Pag wala kayong intensyon, nababarilin yun, then don't point your gun. Just put it in your holster or put it in a safe position. Okay? And the last one is, know your target and what is around it. Bago ka pumutok, be sure na alam mo yung backstop ninyo, alam ninyo nung sa likod ng target ninyo. Again, that is to ensure na walang matatamaan, walang masasaktan at walang ma-injury. So, baliwanag yun. Okay? Natapos na tayo sa 4 rules of gun safety. Then, this time, I will teach you the proper care of your firearms. So, pag may baril ka, ang baril natin ay paiba-iba yung baril natin. Different kind, different brand, and different characteristics. And kung ikaw may-ari ng baril, be sure to master and to know the basic assembly and disassembly of your firearms. But, it's a rule na huwag mong pakialaman ang trigger assembly ng baril ninyo. Kasi, yung mga trigger assembly ay ginagawa lang yan ng mga professional gunsmith or yung ating mga armorer. So, that's why, pag pinakialaman mo yan at pag mali yung pagkabit ninyo, that will cause the malfunction of your gun. So, don't attempt to assemble or disassemble your trigger assembly. So, pag na-assemble mo na yan, be sure to put some lubricants. Yung lubricants natin, hindi yan pinapaliguan, but lalagyan nyo lang yan yung parts niya na may mga contacts. Yung bakal to bakal na sinasabi natin, bakal to bakal, or doon sa mga springs, lagyan natin ng oil yan. Patakan natin ng konti. And after that, you have to wipe your gun. Be sure na wala siyang yung liquid ay tumatagas doon o whatever. Dapat wipe natin na madry siya. Tama na siya madry. Okay? So that is the proper care of firearms. Every time na magkatapos kayo ng firing, then you have to clean your gun. Then wipe yung labas niya, lagyan natin ng oil para ma-avoid magkaroon ng rust. So para sa ganun, ay sa sunod na paggamit natin, ay ready na naman yung baril natin. So ganun ang process natin na pag-alaga ng baril natin. So that
mamimaintain natin yung kanyang kondisyon, in good condition. So, ang pinakamahirap dito ay magkaroon tayo ng malfunction. Okay? Yung next topic natin na ililecture sa inyo o magbibigay ko ng tips sa inyo, ito yung isa sa mga essential, very important things na dapat malalaman natin. Ito ay yung proper stance or position. So, ano ba yung mga dapat malaman natin sa proper stance? Kasi marami nang tatanong sa atin, marami tayong ginagawa during the shooting, nakikita natin, paiba-iba yung posisyon. Ano ba talaga yung tamang posisyon? So, yung tamang posisyon ay depende sa iyo. Okay? But in a normal person, normal condition of your body, the proper position is the most relaxed position. So, ano ba yung proper relaxed position? Ito yung, kung ako, ang tatanungin ninyo, ito proper relaxed position. Pag may tinuro ako, saan yung target? Iyon ang target. Ito yung pinaka-relaxed position ko, normal position ko. Okay? So, relax, stand, normal, relax, then point your target. Pag nilagyan mo ng baril ngayon, ganun din ang posisyon natin. Ituro ko, yon, nalagyan ko ng baril. Yon ang tamang posisyon. Hindi pwede yung, saan yung target mo? Yon. Pag may baril ka na, yun. Mali. Dapat, ganun pa rin ang posisyon mo. Kasi pag once na iniba mo yan, mangangawit yung likod mo, sasakit yung likod mo, magkaroon ka ng pressure, then magkaroon ka ng tense. Pag tense ka na, hindi ka na makatama sa target or hindi maganda yung tama mo sa target or you can hit the desired target na gusto natin mangyari sa mga lectures o instructions na ito. Okay? So, pag ikaw ay magturo, saan ang target mo? Yun. Yun. Ang baril mo, yun. Pag ikaw ay magturo kung saan yung kasama mo, yun, ang baril mo is, ganun din ang position mo. Ibig sabihin, yun ang pinaka-relax position ng body mo na nasanayan ng body mo. Okay? So, para sa normal, sa akin, yun, yun. Hindi gumagalaw yung ulo ko, nakikita ninyo. Okay? So, sa paa naman, yung position ng paa natin, hindi naman pwede yung ganito, hindi pwede yung ganito. Kasi pag ganito ka, baka mouth balance ka. Pag sobrang ka naman, eh hindi ka makagalaw noon. Ang next move mo, mahirapan ka gumalaw. So, normal stance, relax, then, para pagpabutok, lean forward, konti lang. Para pagpabutok, you have to compensate the recoil. Bang, bang, hindi ka ma-out balance. Okay? So, yun ang proper stance ng pag pumuputok tayo. Okay? Ngayon, na alam na natin yung proper stance, next na alalamin natin ngayon yung how to, yung proper handling, proper grip ng firearms natin. May baril ako, huwag natin pigain, just relax. Parang hawak ka lang ng baso, yan, relax. Then, wrap around, then, space natin itong strong hand natin. So, ang mga itsura nito is, ito ang itsura nito. Okay? Wrap around, then, ganito siya. Hindi pwede yung ganito kasi hindi siya firm ang grip. Okay? Be sure na nakadikit ito para very firm ang grip niya. Hindi siya magkahiwalay. Okay? Pag tinignan mo sa kabila naman, ito naman itsura nito. Oh, ito naman. Yan. Hindi ito. Okay? Nakaganon yan, then ito. Para pag pinutok natin, very firm yung grip natin sa baril. Kasi yung proper grip ng baril, that will greatly affect your shooting ability, your control of your gun. Okay? So very important itong position and proper handling and grip of your firearms. Okay? Tuwa? So,
Ulitin ko, relax. Ganon. Yung grip, lagyan ko ng grip, wrap around. Itong itsura. Itong itsura. Okay? Hindi ako ganon. Relax. Ganon. Now, I will give you some tips, techniques on how to hit a target. Ito pinaka-important nito eh. Alam na natin yung 4 rules ng gun safety. Alam na natin yung proper stance natin, relax position. Alam na natin humawak ng baril. Ngayon, ang next na tuturo ko sa inyo ay the techniques and tips on proper sight alignment on how to aim for the target. Okay? Ang cardinal rule natin dito para sa akin is in order for you to hit a desired target, desired not a target but a desired target, is don't look at the target. Ito yung marinig ninyo nung araw na mga lectures na, sir, dapat blurred ang target. Blurred ang target natin. Pero paano mo magawang blurred ang target? Ang pinaka-simple dyan is, para maging blurred ang target mo, don't look at the target. Automatic, pag hindi mo tininan ang target mo, maging blurred ang target mo. That is, yung mga traditional na mga tinuturo nung araw. Ngayon, sa akin, in my own experience, para maging blurred ang target mo, don't look at the target. But, you have to look at your front sight, realign it to the rear sight. Ito yung front sight ng baril, not front sight ng mata. Front sight ng baril, itong rear sight ng baril. Marami sa atin confused. Sir, saan mang front sight dyan? Ito o ito? Ito yung front sight ng baril. Hindi front sight mo. Front sight ng baril at rear sight ng baril ito. Maliwanag? Okay. So, ang gagawin natin, tingnan mo ang front sight, i-align mo sa rear sight, doon sa ating manual na gagawin na idiot manual, papakita namin kung anong proper sight alignment. Bibigyan namin kayo ng idiot's manual na nandoon yung proper sight alignment. Okay? So, front sight, i-align sa rear sight. Itutok sa gitna ng baril, ng target, or your desired target. Bantayan mo yan while squeezing it before, during, and after. So, bantayan ko yan. Yung baril ko, yung front sight, i-align sa rear sight. Itutok ko sa target, but don't look at the target. Look at your front sight. Ulitin ko, i-align it sa rear sight at itutok sa target. Bantayan before, during, and after. Yung after na yan, pag nakita mo pagpumutok na yan at umangat yung front sight natin, ibig sabihin, napiperform mo yung tatlong process, before, during, and after. But, pag putok ng baril mo, hindi mo nakita yung front sight, before and during ka lang. After na wala ka na. At wala ka ng follow through. In the absence of follow through, you cannot hit a target. Why? Kasi, hindi mo alam kung saan pupunta na yung front sight mo. Pero kung nakapokus ka from before, during, and after, pag pumutok yan, kung saan nakatutok yung baril mo, 100% doon talaga tatama yan. Yun. That's why, pag bumabaril tayo ng bakal, pag tumitingin ka sa bakal o sa mga plates na yan, ang tendency mo, hindi ka tatama sa plate. Kasi yung front sight mo ay kung saan nakatutok. Pero kung nakatutok ka sa front sight, align sa rear sight, tutok mo sa target, pagkalabit mo, 100% tatama ka. Okay? So, yun ang mga tips natin na binibigay. Ngayon, hindi lang basta kakalabit ka. Mayroon tayong tinatawag na breathing control. O breathing control muna. Pagka pumuputok, hindi lang basta napuputok ka. Na paghinga mo, bira ka na agad. Or exhale ka, bira ka na agad. So, ang gagawin natin yun is, pag exhale mo, inhale, release it gradually while performing yung sinasabi ko kanina na focus sa barrel, sa front sight, sa rear sight. Okay? Habang nag-release ka ng hangin, gradually, you have to squeeze your gun. Okay? Be sure na pag-exhale mo, within 3 seconds, dapat nakalabit mo yung baril mo. Kung umabot ka ng 5 seconds, maninikip yung dibdib natin.
at mag-start ka na ng manginginig ka na niyan kasi yung oxygen mo, hinahabol mo na yung oxygen ng body mo. So wala ka na doon sa relax position. Whereas, pag nakatutok na ako, inhale, exhale, pagdating sa gitna, then squeeze. I assure you, you can hit your target accurately. Mayroon naman tayong trigger control. So breathing control, isa sa mga component yan pag bumabaril ka. Trigger control, breathing control, sight alignment, and proper grip, proper position. So doon sa trigger control, yung trigger natin, dapat tip lang ng trigger finger natin ilagay sa loob. Hindi pwede nakapasok sa dito. So, tip lang kasi malambot may mga triggers natin. Hanggang 5 pounds kayang-kaya natin, okay? Be sure to feel the slack of your trigger. O, ano ba yung slack? Ito yung slack, yung movement, yung clearance ng trigger mo bago mag-disengage ang hammer mo, ay itong tinatawag natin na slack. Itong slack. Feel the slack, and then go with the process. Yung mga techniques na binibigay ko kanina, then slowly pull it directly towards you. Okay? Pull it directly towards you. Okay? So, ganun ang trigger control. Yan. Dapat, pag kinalabit natin ang baril natin, hindi pwedeng gumalaw. So, dapat naka-steady yan. Okay? Kasi ang baril, ang pistol, kunting galaw mo, pag 30 meters, napakalaki na ng kanyang traverse. Yung angle niya malaki na yan. So, most probably, you cannot hit the target. Nasabi ko na, na-mention ko na yung mga tips, yung mga instruction natin, yung mga techniques on how to hit a target. Now, I will give some demonstration on how to make some drills and dry fire using the techniques as mga drills, mga tips na binigay ko a while ago. Okay? So una, pag alam mo na yung techniques na sinasabi ko sa inyo kanina, you have to apply it through drills and dry firing. So kung ako ang tatanungin ninyo, I have 3 kinds of position. Lagyan natin ang target o ng 2 target boards sa harapan natin o papel, whatever target, 2 lang yan. Okay? Ang gagawin natin ngayon, una from the table. From the table. So from the table, kunin ko yung baril ko, tinan ko yung baril ko, itutok ko sa target. So kung gusto mong ma-engage mo yung trigger, then naka-hammer up, then safety. Okay? So gawin natin is, first drill is from the table. So, relax position. Tingnan ko yung baril ko, kunin ko, iangat ko. Relax position. Proper grip, proper sight alignment. Then barilin ko yung target. Pang, 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 pang. 2 target lang para may movement tayo. Okay? So, repeat the process. Relax. Kunin ko yung baril ko, titinan ko yung baril ko. Bago tuloy sa target, tinan ko yung baril ko muna. Then, tutok sa target. Yung sinabi ko kanina, alignment ng sights, correct grip, position, and trigger control. Pang, 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 pang. Kuha. Okay. Yung next natin ngayon na gagawin is, na drill, naka-on guard position. Up. Performing the same techniques, tips, ay yung mga instruction ko kanina on how to hit a desired target. Then, pang, 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 pang. So, you have to squeeze it 2 shots per target. Okay? Back to onward position. Aim. Up. Pang, pang.
pang, pang. Okay? Pag yung target ninyo mababa, ibaba nyo lang yung baril ninyo. Ulitin ko. Pag ang target ninyo mababa, ibaba nyo yung baril ninyo. Huwag nyong ibaba yung ulo. Okay? Normal position. Mababa ang target, ibaba ko yung baril ko. Pag mataas yung target, itaas ko lang yung baril ko. Huwag nyong habulin ng ulo o ng katawan ninyo. So, normal position pa rin tayo. Normal position pa rin tayo na pag mababa, baba ang baril. Pag mataas, itaas ang baril. Pag level, level ang baril. But your body and your arms and your firearms handling is still the same. Yung next na yun is from the holster. So, kung assuming na may holster ka, you stand, relax, then bunutin mo yan. Pag bunot mo, wag iharap ang kamay mo sa baril. Kasi baka pumutok yan, butas yung kamay mo. Don't point your gun to any part of your body. Lalo sa kamay. Okay? Pag na-holster ka, nag-practice ka, normal position, relax, then go with the tips and techniques na binigay sa inyo kanina. So, pag holster, from the holster, pag ayat mo rito, saluin mo rito. Then, shoot the target. Pang, 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 pang. Pag pumutok kayo, hindi pwede pag pang, baba ka agad. Pumutok kayo, pang, 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 pause, then down. Para ma-practice niyo yung follow through. Kasi minsan may mga ugali tayo na pag pumuputok tayo, pumuputok pa lang tayo, binababa na natin yung baril, hindi pa natapos yung cycle. That's why, minsan, pag pumuputok ka, yung tama mo sa baba dahil pumuputok ka, binababa mo na yung baril mo. So, bang, bang, pause, then holster. Or, bang, bang, pause, then put it on top of the table. That's simple. Okay? Ngayon, itong mga tinuturo ko sa inyo rito, yung mga instruction na binibigay sa inyo rito, that is more on theoretical lang yan. Magkaroon kayo ng idea, but you will never learn how to become a good shooter. You will never learn how to hit a desired target. So, yung gagawin ninyo dyan is, gagawin ninyo, i-perform ninyo after na makita itong aking instruction, itong aking tips and techniques, you go to the firing range. And then practice it at least 20 times to 50 times, isang position. So kung from the table, practice it 20 times to 50 times, hanggat mangawit kayo. Okay? Then, practice it on guard position, 20 times to 50 times, using the correct posture, correct stance, correct handling, correct sight picture, breathing control, and trigger control. Nandun lahat yan. Tingnan nyo lang kung paano gagawin yun. Ano? So, pag nagawa nyo yan, you can develop the target acquisition. Pag nag-dry fire ka, madidevelop mo sa body mo yung target acquisition. Ibig sabihin, pag ganun mo, automatic, nakakuha na yan, muscle memory na yung kan mo, yung katawan mo na tama agad yung position mo, tama yung bunot mo. So, hindi ka kung saan-saan ka pumupunta, pag unang hawak ng baril mo kung ano nang gagawin mo, but if you are doing it regularly, frequently, applying the correct and proper stance and how to shoot the target, then develop mo yung tama. So, matututo ka ngayon, mapiperfect mo yung tama. Kasi pag mali yung umpisahan mo, mali yung turo sa'yo, mali yung alam mo, mapiperfect mo ngayon yung mali. At yung mali ay talagang mali yan. Hindi mo perfect yung, hindi mo siya matama. Okay? So, I suggest na pumunta kayo sa firing range, tingnan nyo yung tape na ito. Kung okay sa inyo, then go to the firing range, apply all the tips and techniques on how to hit a desired target. So, and then, after na makapag-dry fire kayo, then do some live firing.
Sa live firing, makikita mo ngayon yung difference ng walang bala at saka may bala. Pag bumuputo ka, ngayon, makikita mo ngayon yung follow through mo kung gumagana o hindi. Pag hindi ka tumatama, then go back to the previous instructions, go back to the previous tips, go back to the previous techniques on how to hit a target. Kasi pag hindi ka tumatama, ibig sabihin, hindi mo, may problema ka o hindi mayroong mga tips na hindi mo sinusunod. So, try to review it. Pag hindi ka tumatama, then ulitin mo ulit. Hanggang makukuha mo na at makukontrol mo yung baril mo at makatatamaan mo na yung target mo. So, yung ating pinaka-goal dito is how to hit a desired target. But in order for you to hit a desired target, sabi ko nga, sundin mo lahat. Sundin mo lahat. Yung mga tinuturo ko kanina rito, dahil kung ano yung mga tinuturo ko, yun ang ina-apply ko rin sa sarili ko. And all the local and national, international competitions, at the same time, yung mga tinuturuan natin ng mga kapulisan para matuto sila bumaril. So, I share this sa akin, yung mga skills ko na siguro na pag-iipon-ipon ko na gain ko for so many years na in practical shooting and in shooting activities, lalong-lalo na sa Philippine National Police. So again, sabi ko nga, itong mga tinuturo ko, hindi kayo matututo dito, but then matututo lang kayo pag ito ay in-apply ninyo, pinaktis ninyo, at pag-aralan ninyo at gawin natin yung tama. Para sa ganun ay makikita ninyo, you see the difference. You can see the difference before and after. Okay? With that, I hope na you can learn something from me. You learn something from my tips and techniques on how to hit a target. So sundin nyo lang yan, and I assure you na you can see some improvements on the skills on how you shoot and how you hit the target. So with that, in behalf of my command group and staff, men and women of Philippine National Police Training Institute, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.